mega love shoutout. Nandito ulit tayo kay Attorney Enzo, Mabsat, sa mga maiksi niyang topic, Mabsat. Wait lang. Asan na yung isa? Saan nakita ko ito yun eh? Nasa live na. Ito si Zulaika, Mabsat. Ito, si Zulaika, mga kabsat, ipapatawag. Alam niyo naman, pagdating kay Zulaika, naku po, nagwawala at dito nagwala. Si Lustay, Mabsat, dito niya sinabi na meron na siyang nakausap na assassin. Kapag si Zulaika na ang pinatawag, naku po, maaalalayan ni Sarah na siya mismo ay naka-trial. Okay, pakinggan natin sa attorney. Naku po! Yan yun, yung inaalalayan siya ni Sarah, si Zulaika Lopez. Pero dito, sa pagkakataong ito, kapag sa impeachment na, hindi na yan kayang gawin ni Sara Duterte. Yun lang. Wala nang acting. Anong mangyayari sa mga... Actually, maalala ko nga to, no? Kinausap pa niya si General Torre. Ano, may mga camera na ba? O tragis, kailangan may camera bago no? Biglang okay pa siya nung dumating yung camera. Ako, nagluhod-luhod na itong si Zulaika. Tao niya, katulad dyan kay Zulaika Lopez, anuin na naman yan. Aalalayan niya na naman na dalhin sa veterans. Wala. Nakakahiya siya niyan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, sa impeachment trial, isa sa mga naka-line up o nakalista na magiging na ipapatawag ng prosecution, isasalang itong si Zulaika. Si Attorney Zulaika Lopez. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, pre-trial brief. As to who these witnesses are, let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding. Tikumpa ang bibig ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa kung sino-sino ang mga partikular na testigong ipepresenta ng prosekusyon para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hanggat hindi pa nailalabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order. Gayunman nakakuha ng kopya ng pre-trial brief ng prosecution team ang UNTV News mula sa isang katiwa-tiwalang source. At batay sa dokumento, kabilang sa mga testigong ihaharap ng prosekusyon laban sa Vice Presidente ay ang Chief of Staff ng kanyang tanggapan na si Undersecretary Zulaika Lopez. Si Attorney Lopez ay gagamitin upang patunayan ng umano'y maling paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Isang hostile witness para sa prosekusyon si Lopez. Alam naman natin si Zulaika. Ano yan? Special yan kay Sara. Special yan. Matagal na ang pagsasama ng dalawa na yan. Pagsimula pa ni Sara sa politika, sa Davao, naging mayura siya doon, hanggang Vice President, hanggang DepEd Secretary, ang kanyang Chief of Staff, yan si Attorney Zulaika Lopez. Yan ang nakakaalam ng lahat ng galaw halos ni Sara. Ano yan? Isang abogada, taga Davao, alam ang lahat ng mga transactions ni Sara, yung lahat ng mga galaw, Kaya ito, pinatawag na yan noon sa Kamara, si Attorney Zulaika Lopez. Kaya lang, nung nakasalang doon sa Kamara, sa investigation doon, tungkol nga doon sa mga confidential funds, pundo ng DepEd, nag-high blood Nagka-high blood itong si Zulaika. Siyempre, nahirapan na sigurong nahirapan ng idepensa si Sara Duterte.
Alam niya na kapag humaba pa yung mga pagtatanong sa kanya, kapag nagtuloy-tuloy pa yon, mahihirapan na talaga, lalabas na talaga yung buong katotohanan. Kaya lahat naman ng pinatawag doon sa pagdinig sa kamera nang pinag-usapan yung confidential funds ni Sara at ng pondo ng DepEd, eh nagka-high blood. Isa-isang chine-check up. Tapos pag high blood na, dinadala na sa veterans. Pero dito sa impeachment trial, hindi na pwede yan. Ipapatawag si Zuleika Lopez, doon kasi sa kamera, nandun si Sara. Kapag mayroon ng tumataas ang blood pressure, si Sara na mismo ang umaantabay. Tapos pinapakuha na sa ambulansya, dinadala na sa veterans. Nandun si Sara, nagpuprotekta sa kanila. Siyempre, kailangan ni Sarang pakita na protektado niya ang mga ito dahil nagkaganon-ganon naman sila dahil kay Sara. Pero dito sa impeachment, hindi na yan pwede. Hindi na yan pwede kasi si Sara mismo ang nakatrial. Trial na yan eh. Hindi na yan investigation lang. Doon kasi sa Senado, investigation yon in aid of legislation. Pero ito hindi na. Impeachment trial na ito at si Sara ang nililitis dito. Ngayon, ipapatawag si Zuleika Lopez. Una niyan, ida-direct investigation yan. Direct testimony muna. Direct testimony. Pagkatapos, i-cross-examine yan. Direct examination, cross-examination. Matindi yan. Kahit abogada yan, si Zuleika Lopez talagang pipigain siya ng kanyang nalalaman tungkol dyan sa mga confidential funds, mga pondo ng DepEd, maraming itatanong sa kanya. Pipigain talaga siya doon. Kaya lang, ang nag-save sa kanya kay Zuleika, nung pinatawag doon sa kamera, nung tinatanong na siya at pinagpapawisan na ng malamig, at nag-high blood na. Siyempre, kinakabahan na eh. Nandun na si Sara, inaalalayan na. Kita niyo yan, yung picture na yan, no? Yan yun, yung inaalalayan siya ni Sara, si Zuleika Lopez. Pero dito, sa pagkakataong ito, kapag sa impeachment na, hindi na yan kayang gawin ni Sara Duterte. Anong mangyayari sa mga tao niya katulad diyan kay Zuleika Lopez? Anuin na naman yan? Aalalayan niya na naman na dalhin sa veterans? Wala. Nakakahiya siya niyan. Di ba? Mga kabunyog, mahirapan dito si Sara. Kaya alam ni Zuleika Lopez, ito impeachment trial na ito eh. Isasalang siya diyan, tapos i-cross-examine. Mabigat ang Hindi lang yata si Zuleika yan, pati yung iba pang staff ng OBP at saka ng DepEd noon. Sila Fajarda, sila Chika ipapatawag din eh. Yung colonel na na head ng security ni Sara, yun yung tumanggap nung confidential funds eh. Abangan natin yan, mga kabunyog, ang mangyayari sa kanila. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na Nako, nakapatay yung mic natin. Delikado yan, Sir Leonardo. Mukhang hindi makakatulog si Zuleika. No, maalala natin si Gina Costa. Wala po akong kinalaman. Hindi ko po alam saan napunta yung 125 billion kasi utos ni Madam ibigay kay Colonel Chika. Paktay kayo. Paano yan? Laglagan na. Diyos ko Lord. Siya, last topic tayo. Mag-iiyakan na naman yung mga garapata sa ating pinagsasabi dito. Wala na talaga si Leonardo. Tsaka, last topic tayo bago tayo mag-end. Alright, here we go.